Safety hazards mean that there are risks that you can encounter in your specific workplace. In the engineering or construction industry, there are different types of risks you may encounter. We're going to talk about safety risk in engineering and construction sectors today. Safety hazards are dangers that workers could experience at their particular place of employment. Sectors in the engineering or construction sectors may encounter a variety of dangers on a daily basis. We can stop workplace mishaps and injuries by spotting possible risks and putting safety precautions in place. Stay tuned as we delve deeper into each type of safety hazard and discuss ways to mitigate this risk. Level drops. Height-related jobs are required of workers on construction sites, which raises the danger of accidents. For every employee, regardless of equipment or task, appropriate PPE and training are required. Electric shocks by specifying protective gears and safety measures for construction site workers. Wires that are exposed to the elements might shock workers. Regulations seek to regulate activities related to electricity. Hashtag safety. Dropping substances, cranes, load lifts, scaffolding, and other construction site equipment can get overloaded, which might lead to supplies falling or even light objects being thrown from height. Breathing problems, allergies, and dermatitis. Preparing concrete and mortar for cement use might lead to respiratory problems. Burns, rashes, and allergies can result from the direct application of mortars, paints, solvents, and acids and chemicals. Loss of hearing. Various devices and equipment are frequently used in workplaces, and their high decibel levels might result in hearing loss. Contact with or exposure to foreign bodies. It is important to carry out an environmental assessment before to construction. Identify any potential hazards such as spiders, scorpions, bees, wasps, ants, snakes, and supply the appropriate personal protective equipment or PPE. Ano po yung name niyo, kuya? Manuel Ancheta po. Ano po yung position niyo dito? Labor. Ba? At magtatanong lang po ako, kuya, about sa college project namin. Sige po. Ito po yung unang katanungan. Have you ever had to work in a particular hazardous condition? If so, how do you handle? Bali sa Tagalog, nakatrabaho na po kayo sa madelikadong trabaho na may chemical, halong chemical na ginagamit. Katulad ng methane gas, parang ibang Oo, nasubukan ko na magtrabaho sa ganong ano lang, nagsusot kami ng mga protective sa mga sa mga ganyang bagay. Okay. Based on your experience, how do you think the most common safety risk in construction? Bali, sa pagtatrabaho mo, ano po yung kadalasang mga delikado dito sa construction site? Yung yung pag-akyat sa mga building, ganun. Mga bagay na hindi mo asahan na mangyayari. Tulad ng maapakan mo yung mga pako, ganun. Mga mahulog na kahoy. Siyempre, hindi naman natin masasabi, di ba? Na Kadalasan, ano po yung kadalasan, ano po yung ginagamit nyo para hindi po yung makaapak? Yung mga safety shoes, siyempre, complete uniform, ganun. Helmet, ganyan. Tapos, nakaganto kami, nakasuot kami ng complete uniform lang. Do you have any suggestion or idea improving safety construction site or based on yun? Bali, may idea ka pa po na kailangan pa ba i-improve or hindi i-improve yung mga safety hazard niyo po? Mga safety protocols or safety aware nyo? Kung pwede, kung i-improve, kung kayo po, kung gusto nyo bang i-improve or hindi i-improve yung mga safety protocols nyo po? Siyempre, i-improve po. Para po sa Para maiwasan natin yung mga bagay na hindi natin aasahan na mangyari sa atin. Mga disgrasya, gano'n.
What equipment usually demand and why? Bali, ano po yung mga in-demand dito na kagamitan, power tools and hindi power tools na ginagamit nyo dito sa construction site? Mga gamit na Oh. ginagamit namin palagi. Gina- Yung mga mantilyo, ganun. Yung pala, ginagamit namin yung palagi sa tuwing mag-ukay kami. Tapos metro, pag may mga susukating kami bagal, ganun. Kahoy na ginagamit namin. Sa power tools po, Grinder, ganun. Tapos, yung barina. Alam mo ba yung barina? Yun, barina po. Yun palagi namin ginagamit sa mga power. kung isa sa doon masisira, yung example sa baril na sinasabi nyo, kung masira nyo, paano po yung ipapatuloy nyo ba yung trabaho nyo? Hindi. Kasi nakasira na yung yung Siyempre, Bakit? kaya namang ipatuloy yun. Gagawa na lang ng ibang paraan. Pwede mo namang gamitan ng ibang paraan yung mga bagay na hindi naman na natin pwedeng sabihin na titigil yun kasi yung oras na nasasayang, kailangan pa rin patuloy yun. Gagawa na lang ng ibang paraan. Thank you po. Ano po yung pangalan nyo, Tay? Ramon de Piro, Ano po yung position nyo dito? parang foreman ho. Tanong lang po ako about sa safety and hazard po sa school namin, school project. Ito po yung unang katanungan po. Have you ever had to work in a particular hazardous condition? If so, how do you handle the situation? Ito po yung Tagalog version. Naranasan mo bang nagtatrabaho sa isang particular na mapanganib na kondisyon? Kung ganun, paano mo hinaharap yung sitwasyon? Yun, naranasan ko rin. Next question po. Based on your experience po, what do you think the most common safety risk at the construction site? Kale, ito yung Tagalog. Bantay sa iyong karanasan, ano po yung palagay mo pinakaraniwang panganib na kaligtasan sa isang lugar na construction? Bali, ano po yung mga delikado para sa inyo sa construction site? Yan, mga kwan. Mapagsakan ka ng kahoy, ganyan. Yung delikado yan. Mapago ka. Safety lang kailangan eh. Paano po yung pag-iwas nun para hindi po maaksidente? Conforme sa kwan. Kung nasa taas eh, hindi iningatan ng binabagsakan, magkabagsak ng tao sa baba. Ito po yung third question po. Do you have any suggestion or ideas for improving safety and construction site based on your experience? Tagalog po. Meron ka bang anumang mungkahi or ideya para magpapabuti ang kaligtasan ng isang construction site batay sa inyong karanasan? Bali, paano po yung advice ang mga katrabahador mo po sa isang construction site sa safety hazard po para maiwasan po yung mga panganib po? Ano po yung mga advice niyo sa kanila? Kaya, ang best ko, basta mag-ingat sila. Nag-iingat tayo. Oo, sa trabaho nila. Parang malayo sa kwan. Disgrasya. Bali, communication talaga yung dapat ipapairal sa inyo. Kung sa construction, safety ang kailangan. So, yung pangatlong question po. In years of industry, in this kind of field, do you experience equipment being damaged when doing it? Bali sa Tagalog po. Sa mga taon na nagtatrabaho, ganitong uring na larangan, nararanasan mo bang masiraan ang kagamitan kapag gumagawa ng mabibigat ng trabaho? Oo. Karanasan ko yan. Paano nyo pong ipatuloy yung trabaho nyo kapag nasisiraan na kayo? Titigil na po ba kayo or ipapatuloy nyo po? Or Patuloy, bibili na naman ang gamit. bibili po? Agad-agad po? Kung
Kung ganun, ibig sabihin, ipapatuloy nyo pa rin yung trabaho na nabubutalan. Ito po yung last question pa. What equipment usually on demand and why? Bali, ano po yung gamit na ginagamit nyo na in-demand araw-araw po? Na equipment, heavy equipment, tsaka yung hand tool. Bali, ano yung gamit nyo ginagamit na tool? Sa ganyan po kasi particular kasi karamihan ang gagamit ko. Lagari, martilyo, metro, ganyan. Carpentry kasi carpentry. Yun lang. Thank you po, Tay. For our next interview, we are going to interview a construction worker. He is a grandfather of one of our group mates. Gaano katagal ka na pong nagtatrabaho sa construction? 30 years. And magtatanong lang ako ng konting question about sa karanasan mo sa workplace. Have you ever had work in a particularly hazardous condition? If so, how did you handle the situation? Nagkaroon ka na ba ng isang parang delikadong pinagtatrabahuhan? Kung meron man, paano mo na-handle yung ganong klaseng trabaho? Paano ka nag-ingat? Siyempre, meron kami tulayan na gandola, saka yung safety belt, yung lubid. Yun ang aming gamit para doon itali yung safety belt sa lubid. So, nagtatrabaho kayo sa mataas na building, 15th floor. 15th floor. And number 2, based on your experience, what do you think are the most common safety risks at the construction site? O base po sa experience nyo, ano yung sa tingin nyo yung isa sa pinakang madalas na mahamak sa isang construction site, yung delikado? Siyempre, yung mga paggawa ng mga aldamyo, kailangan naka-safety. Hindi pwede yung ang gawa, bara-barabay, kailangan matibay. Siyempre, chichikin muna ng forma nyo kung matibay. Pag pwede matibay na, pwede na kayo makikat. Ano ba? Yung mga aldamyo na mga tungtungan, yung mga tablak. Tuntungan, kailangan matibay. Oo, kailangan matibay bago ko makikat. Chinecheck muna yung forma. Ito. Do you have any suggestion or idea for improving safety at a construction site based on your experience? O meron po ba yung suggestion o idea para mas maging safe yung construction base sa naging experience? Siyempre, bago ko makikat yung mga taon, pinangangaralan mo na kayo mag-iingat kayo, titingnan nyo, tuntungan, yung safety, huwag kayo basta aakyat na hindi yung chinecheck yung inyong tuntungan. Kasi oras at na kayo umakyat, na hindi meron palang gawa na marupok, pauhulog kayo. In years in the industry, working in this kind of field, did you experience equipment being damaged or meron ba yung experience na yung equipment yun, like yung helmet o yung mga tali na lubid, nasira habang ginagawa niyo yung trabaho? Wala na. Wala. Dahil safety. What equipment is usually on demand and why? Anong equipment or safety equipment yung madalas ginagamit or hinahanap? Nahanap. O para yung madalas suotin? Helmet. Helmet, pinakamadalas. Helmet. Uniform. Para kahit malayo, kita ka na forman mo. Yun lang. Yun Okay lang. na. Tsaka safety shield. So, guys, narinig yun ako kung ano yung experience niya based sa construction, and thank you po ulit. Next in our interview, Sir Ram, a supplier for safety equipment. Ito ng name niyo po, tapos position niyo po dito sa... Ako po si Ram, salesman po dito po. Okay po. Ang first question po namin is, how do you inform or advise your customers about the safe use of your materials po? Ayun nga, pwede kong sagutin ng, sagutin ko ng yung tama ba or yung talagang totoong buhay na nangyayari. Ayun nga, siyempre most kasi ng mga customer namin dito, alam na yung mga gagamitin nila, alam na nila yung kailangan nila.
Kaya hindi na namin madalas na pa-practice yung mga safety something na yung i-explain pa kung yung mga safety protocol ng mga item na bibili. For example, yung mga grinder, yung mga barena, yung mga customer alam na ayun nga na kailangan na may mga gloves yun. So alam na nila kaya talagang hindi na namin na-explain or hindi na napapractice yung ganung protocol naman po. Pero may mga instances po tulad nung sa mga generator natin na-explain naman po natin na tamang paggamit, yung mga tamang tamang pang-maintenance nung unit. Yung sa second naman po is, in case of potential safety hazard or issue with the material you sell, what is your protocol po? Based naman sa amin, so far hindi pa namin na-experience yung ganyan. Kasi most naman ng mga binibenta namin sa mga power tools, so yung walang mga hazardous or mga makaka-apekto na delikado po na substance or some hazardous substance. So, yung in third po is, what personal protective equipment should construction material store employees wear to protect themselves from potential hazards, and how can store owners ensure their employees use the appropriate PPE po? Depende pa rin, depende. Tulad naman namin dito, paano ba yung hazard? Yung mga safety, siyempre kailangan may mga hard hat ka, kailangan kompleto yung nakakomply yung sa mga requirements ng may sa business, yung mga paano ba, hindi ko alam yung tama specific word, pero yung kailangan nakakomply ka dun sa mga tulad ng may mga ano tawag dito, fire extinguisher ka, may mga safety exit ka, ayun nga. Pero ayun nga, sa line ng trabaho namin, sa kahera lang na may mga nagre-receive lang kami, ng mga customer, nagkakausap, mga nag-order. So hindi naman namin kailangan na ng hard hat, ng reflectorized vest, na kailangan nakaano pa kami, safety shoes pa. So ayun. Pero regarding naman dun sa paano ma-insured ni boss or nung owner yung safety ng mga empleyado, ayun naman, basta nakakomply naman kami lahat dun sa mga safety measure ng government, under lang sa government. Yung last po is, what are the materials that are commonly used in making these safety equipment, and why are they the ones that are commonly used? Yung common naman pagdating sa construction, pero hindi ko lang sure kasi based doon sa paano ba yung pagkakaano sa'yo. Kailan ba mag-interview kayo ng mga hardware ba yan? Or baka kasi dito specifically dapat nasa site dapat yung mga pinupuntahan nyo. Baka ganun, pero dapat yung sa mga safety, lalo na sa mga construction, kailangan syempre talaga hard hat, safety shoes, reflectorized belt nga, tapos yung may mga umaakyat pa, mga lifting belt, ayun yung mga safety materials na dapat na meron yung mga empleyado or yung mga trabahador sa isang company, lalo na sa construction. Ayun. For our second to the last interview, we will be interviewing a professor. We have set up an online meeting with him. Good evening, sir. I am Jillian May Galang, and I'm going to interview you about safety and hazard awareness. May I know your name, sir? Do you want to introduce yourself? Yes, I'm Mr. Rever Ocampo. I am a university professor for almost 4 years now. Shall we begin? First, before we begin, I wanted you to know what is safety and hazard awareness, or also known as safety and hazard. So, safety and hazard means that there are risks that you can encounter in your specific workplace. For example, for teaching is laboratory or other outside activities. So in engineering field or construction industry, these are different types of risks you may encounter. Let's proceed to the questions. So for the first question, how do you educate your student about safety and potential hazard in the classroom and school environment?
I educate my students about safety and potential hazards by incorporating safety lessons into the curriculum, conducting regular safety drills, discussing real-life examples, and emphasizing the importance of following school safety rules and procedures. Thank you. For the second question is, what steps do you take to ensure the physical safety and well-being of your student during classroom activities such as experiment or outdoor learning? To ensure the physical safety and well-being of my students during classroom activities, I conduct thorough risk assessments, provide clear instructions and demonstrations, supervise closely, and ensure that all safety equipment such as goggles and gloves is available and properly used. So for the third question is, what safety precautions should students take when using laboratory equipment or tools or other potential dangerous materials in the classroom? When using laboratory equipment, tools, or other potentially dangerous materials, students should adhere to several critical safety practices. Firstly, they must always wear appropriate personal protective equipment such as safety goggles, lab coats, gloves, and if necessary, face shields to protect themselves from chemical splashes, sharp objects, and other hazards. Secondly, students should meticulously follow all safety instructions provided by the teacher or lab supervisor. This includes reading and understanding safety data sheets for chemicals, knowing the proper handling and disposal procedures, and being aware of emergency protocols. Thank you. For the last question for you, what does risk assessment play in ensuring safety in engineering projects, and how do you teach students to effectively causes the mitigate risks? Risk assessment is crucial in ensuring safety in engineering projects. I teach students to identify potential hazards, evaluate the likelihood and severity of risks, and develop strategies to mitigate these risks. This involves practical exercises, case studies, and discussions on past engineering failures and successes. Thank you, sir. For our last interview, we will be talking to the owner. Ano pong pangalan niyo? Ako po si Margie Lardizabal. Okay po. Ito po yung mga katanungan ko about sa safety and hazard awareness bilang isang nagpapagawa po ng bahay. Una po, anong quality or katangian po yung hinahanap niyo sa isang kontraktor para matiyak na ma-prioritize ang safety po? Ay ang katangiang hinahanap ko sa isang contractor ay yung may kaalaman sa paggawa ng building or bahay at may kakayahan humawak ng mga trabahador na mahusay sa paggawa ng mga project. Pangalawa po, paano nyo masasabi na ang mga materials na ginagamit sa pagpapatayo ng bahay nyo ay ligtas sa tulang panganib? Siyempre, unang-una magpakonsulta sa mga eksperto na para mas maano pa may mga madagdagan pa yung mga kaalaman sa ganyang panganib, maging ligtas sa tapos sumunod sa building to. Okay po. Pangatlo po, sa inyong opinion, ano po ang mga pangunahing personal protective equipment or PPE na dapat suot po ng mga empleyado mo habang nagtatrabaho para matiyak po ang kaligtasan ng bawat isa? Siyempre, unang-una yung helmet, tapos goggles, yung gloves, safety shoes kung hanggat maaari dahil para sa makaiwas din sa anumang sakuna mangyari sa loob ng pagpapagawa ng building. Okay. Last question po. Sa tingin niyo po, ano mga posibleng kahihinatnan ng hindi pagsunod sa mga kaugnay na regulasyon at pamantayan patungkol po sa kaligtasan? Kasi pwede silang makuryente or matusok ng bakal, mabagsakan ng anumang galing sa taas. Ayun. Thank you po.